Okay po, mapagpalang hapon sa ating lahat at bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, tayo po muna tayong lahat at tayo po ay umawit.
po ang mabanal sa pagsama mo sa aming mga buhay. Dalangin ko lamang po na magbukas po kayo ng puso at isipan upang maunawaan po ng bawat isa sa amin ang mensahe mo sa gabi ito na magtuturo sa amin upang mamuhay at tumakbang kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hayaan mo na ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang bawat sulok ng lugar na ito na kung saan ay patuloy ka namin mataas, maluwalhati at madakila ang iyong pangalan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan magpakailanman. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Walang mapagpalang gabi sa ating lahat. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating pag-uusapan ang aklat po ng mga bilang o numbers sa English, bilang po sa Tagalog. Numbers chapter 12. Ang Numbers chapter 12 po ay mula po ito verse 1 hanggang verse 16. Pero ang pinaka-key-verse po nito yung ating pag-uusapan. Pinaka-konteksto po nito ay ang verse 3 hanggang verse 8. Subalit, basahin po muna natin lahat simula sa verse 1 hanggang 16. Sa lahat po ng may mga Biblia, pakitutukan po ninyo ang bilang o Numbers chapter 12 from verse 1 hanggang 16. Okay po, pakibasa po. Si Moses naman ay Verse 1. From verse 1 hanggang verse 16. Sinabi ni Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Cus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ni Yahweh? Hindi ba tayo man? Hindi kilala ni Yahweh ang usapan nilang ito. Hindi kailan kay Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ni Yahweh. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiraming propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat siya lamang ang lubos kong mapagkakatiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan, at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan. Hindi ba sa pamamagitan ng talinghaga at siya lamang ang makakakita sa aking anyo? Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis si Yahweh. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mong kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasalanan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak nang wala ang kabiyak na katawan.
Kaya si Moises ay dumating kay Yahweh na pagalingin si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y hiyain ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw? Bayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampamento. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampamento. Hindi lumakad ang bansang Israel hanggang hindi makapasok ng kampamento si Miriam. Mula sa Hazeroth, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran, tumigil sila. So, ayan po, pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang sinabi po ay si Moses. 3 po ang tao. Si Moses, si Aaron, at si Miriam. Sapagkat hindi lamang sa ngayon nangyayari ang bagay na ito, kundi noon pa man. Noon pa man sa panahon ni Moses. Pero tingnan natin yung belta. Tingnan natin yung bunga doon sa mga ginagawa nila nang hindi alam ng taong kanilang pinag-uusapan. Dalangin ko sa umagang ito, sa hapong ito, na maging bukas ang ating mga puso at kaisipan sa bagay na ito. Sapagkat ito ay itinuturo at kailangan ituro sa atin ng Diyos upang matutunan natin ang mga bagay-bagay. Lalo't higit, ito ang magiging daan upang tuluyang maging malinis ang ating damdamin at ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po dito sa verse 3, ulitin ko po, si Moises naman ay mapagpakumbaba higit kanino man nabubuhay sa ibabaw ng lupa. So, yun yung matinding pag-uugali ni Moses. Kaya isa ito iyan yung dahilan kung bakit ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya ng personal. Jump po tayo sa verse 6. Sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hirangin propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit, kaiba ang ginawa ko kay Moses, pagkat siya lamang ang lubos kong pinagtitiwalaan sa aking sambahayan. At hindi po nung sinabi ng Diyos, kasi mismo si Yahweh ang nagsalita nito eh. Yung verse 7, verse 6 hanggang verse 8, salita mismo ng Diyos to. So nakakatuwa na ikaw, lingkod ng Diyos, ipinagmamalaki ka ng Diyos. At yung sabi niya, pinagkatiwalaan ko sa aking sambahayan. Nakakatuwa. Which is nangyari po sa atin. Nasa isang tao, sa isang Krisyano, sa isang kaluluwa ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos yung kanyang buhay upang lumago ang kanyang spiritual bago siya kinuha tuluyan ng ating Panginoon. Number 7, kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga, at siya lamang ang nakakakita sa aking anyo. Nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pag binaybay po ninyo ang Biblia mula Old Testament hanggang New Testament, tanging kay Moses lang. Kasi ang sabi ni Moses at that time, Yahweh, kung ikaw nga ay nalulugod sa akin, hayaan mong makita kita ng harapan. Yun yung request ni Moses. Kasi sabi ni Moses, ang sabi ng Diyos, lugod na lugod ako sa iyo. Parang masarap pakinggan. Kaya yung Diyos mismo ang nagsasalita sa iyo na nalulugod ako sa iyo.
So, sige, sabi ni Moses, kung talagang nalulugod ka sa akin, hayaan mo na makita kita ng harapan. Subalit, sabi ni Yahweh, hindi mo ako maaaring makita ng harapan sapagkat ikaw ay mamamatay. Gayon pa man, pagbibigyan kita. Meron diyan siwang ng bato, doon ako papasok, sabi niya. Makikita mo lamang ang aking likuran, ngunit hindi mo makikita ako ng mukhaan. Tatakpan ko ang iyong mata, sabi ng Diyos. So, ginawa po ni Yahweh yun. Tinakpan niya yung mata ni Moses and then pumasok po siya doon sa gilid. Then pagpasok niya, tinanggal yung kamay, nakita ni Moses yung likuran ng Diyos. At wala nang iba pang nakakita noon maliban kay Moses. Kaya yun yung sinasabi. Kaya ang bawat propeta, kakaiba ang panawagan niya. Si Abraham ay kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng tinig. Kaya ngayon tinatawag na audible voice. At sa pamamagitan ng mga anghel, baybayin po natin. At the rest po ng mga propeta, lalo na si Joseph, kaya tinawag na Joseph the Dreamer, sapagkat sa panaginip po ito nagsasalita. Yun yung sinabi niya, yun yung paliwanag niya. Nasaktan ng Diyos ang ginawa ng magkakapatid. Kaya sa atin, hindi natin maiwasan na yung kapatid mo mismo ang sumisira sa iyo. Realidad eh. Realidad. So nawa, sa atin, sa buhay natin dito sa loob ng iglesyang ito, ay hindi matagpuan sa atin ang ganitong sitwasyon. At hindi makita sa atin ang ganitong senaryo ng buhay. At ang sabi nga, ang topic ay ang pagsasalita ni Miriam at Aaron laban kay Moses. Ang batas tungkol sa paninirang puri sa Pilipinas ay nakasaad sa Revised Penal Code at sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na paunahing nahahati sa libel, slander, at cyber libel. Bakit kailangan natin madaanan, masulyapan? Sapagkat sa ayaw natin sa gusto, ang pagsasalita natin laban sa kasiraan ng ating kapwa, ang tawag po doon ay paninirang puri. Lalo ba't kung personal na buhay no ating kapwa, yung ating tinitira. So lalo ba't higit, sabi niya, nagbigay ng babala ang Diyos kay Miriam at kay Aaron. Sapagkat itong si Miriam at si Aaron, ang tinutuligsan nila ay mismong lingkod niya. So maging aware po nawa sa bawat isa, hindi lamang sa atin, kundi maging sa lahat ng nakakapakinig ng mensahe nito. Nahahati siya sa tatlo: libel, slander, at cyber libel. Uri ng paninirang puri at batas. Ang libel, Artikulo chapter 3, verse 53. Ito ay sinasabing paninirang puri sa pamamagitan ng nakasulat na nakaprint, radyo, o iba pang katulad ng paraan na sumisira sa dangal ng isang tao. Laganap po yan ngayon. Diba? Laganap po yan ngayon. Na tayo po ay binibigyan ng babala ng Diyos. Tingnan niyo po, maging sa mga Facebook, maging sa mga live video nila, laganap po yan. Slander o oral defamation, Artikulo chapter 3, verse 58. Dito na po tayo. Paninirang puri na ginagawa sa pamamagitan ng pagsasalita o harapan sa publiko. Yan, naliwanag po. Cyber libel section 4 ng RA 10175. Libel o paninirang puri na ginagawa gamit ang internet, social media, o iba pang elektronikong plataforma. Kaya yung bawat paninirang puri na yan, yung iba ay hindi na po na ididemanda.
Krisyano ay hindi na po tayo doon. Kaya ko lamang sinasabi sa inyo sapagkat ito ay batas ng sanlibutan na ipinaiiral. At bakit ginawaan ng batas ito? Upang makontrol ang tao sa ginagawa nilang paninirang puri sa kanilang kapwa. Kaya meron po itong mga parusa. Ang libel, pagkabilanggo ng 6 na buwan hanggang 4 na taon at 2 buwan. O may multa o pareho. Cyber libel, mas mabigat na parusa na umaabot sa 6 na taon at 1 araw hanggang 12 years o 12 taon o malaking multa. Di ba makukulong ka na magbabayad ka pa? Sa sanlibutan po sa sanlibutan. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na maintindihan po natin. Slander. Depende kung ito ay simple o grave slander. Maaaring pagmultahin o ikulong mula 1 buwan hanggang ilang taon. O diba, nakikita natin yung parusa sa sanlibutan. Pero, tandaan natin na iba ang parusa ng sanlibutan at iba ang parusa ng Diyos. Yes. Ang sanlibutan ay nililinis. May mga ebidensya, may mga testigo. Subalit ang Diyos ang tunay na testigo natin. Sa mga taong sinisira at winawasak ang kanilang karangalan nang wala silang ginagawang masama, ang tanging testigo niya ay ang Diyos. Ano po natin? Ang parusang ito ay para lamang sa mga taong namumuhay sa sanlibutan at makasanlibutan na hindi pa nababago ang buhay. Kaya sabi ng Biblia, maliwanag, ginagawa yung parusa na yan at ginagawa yan ng mga tao ang sumira at sirain ang kredibilidad ng kanilang kapwa dahil sa sila ay makasanlibutan at hindi pa nababago ang kanilang buhay. Kaya nakalagay sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito at magbago na kayo ng pag-iisip, ng diwa at ng pag-iisip upang malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Kaya hindi na tayo dapat nakikisabay sa gawain ng sanlibutan. Hindi na tayo dapat naruroon sa kung ano yung ginagawa ng mga taong mga makasanlibutan. Iba ang panuntunan ng Diyos kung ang totoong lingkod niya ang sinisiraan ng patalikod sapagkat ang Diyos mismo ang magpaparusa niya. Ang bilis! Totoo po yun. Ang Diyos mismo ang agad-agad na magpaparusa. Kaya nga hindi pa nagtatagal, di ba? Kung mapapansin ninyo at mababasa ninyo ang Biblia, una mismo, nung nag-usap si Miriam at saka si Aaron patungkol kay Moses, una mismo, tinawag sila ng Diyos. 3, hindi alam ni Moses yan. Walang kaalam-alam si Moses. Kaya sa ating mga Krisyano, be aware po tayo, be aware po dito. Mag-iingat po tayo sa mga Krisyano. Bakit may mga churches na laganap ang paninirang puri sa kanilang kapwa? Lalo pat sa kanilang pastor. Kasi nga, walang buhay na nababago. Yes. Diba? Lumalaganap ang kasiraan at paninira. Kaya may 3 mensahe. Ano yung 3 mensahe nito? The complaint and challenge. Ang reklamo at hamon. Yung verse 1 and verse 2. Pangalawa, God's response, ang sagot po ng Diyos. Ang bilis ng sagot ng Diyos. Mababasa natin yun sa verse 4 hanggang verse 8. At ang pangatlo, punishment and healing. Parusa at ang pagpapagaling. Kagalingan, pinagaling din ng Diyos. Alang-alang sa panalangin ni Moses.
At sabi nga doon, hindi basta nanalangin si Moses umiyak siya sa Diyos. Nagmakaawa siya sa Diyos. Kaya napakahirap kung sagupain ang tunay at totoong lingkod ng Diyos kung sisirain natin ang kanyang credibility. Number 1, the complaint, ang challenge, ang reklamo at hamon. Pakibasa yung verse 1 and verse 2. Ano po ba yung reklamo at hamon dyan na sinasabi ni Miriam at ni Aaron? Totally, ang nagsasalita dyan si Miriam kaya lang ang kausap niya si Aaron. Verse 1 and verse 2 ng Numbers chapter 12, verse 1 and verse 2. So, pakibasa po. Sinabi ni Miriam at Aaron, sina Miriam at Aaron ay nag-uusap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moses lamang ba ang kinausap ni Yahweh? Hindi ba tayo man? Hindi kaila kay Yahweh ang usapan nilang ito. So, ayan po. The Cushite wife, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a woman from Cush. Pinuna ni Miriam at Aaron ang napangasawa ni Moses na mula sa lahi ng mga Kusita. Pangalawa, questioning authority. Nagtanong sila, di ba? Maliwanag yung sinabi kanina ni Miriam. Si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos? Di ba? Kasi in-expect natin, pag Krisyano na tayo, pag nagpupuri na tayo, dapat kung ano yung panawagan ng Diyos sa kanya, dapat yun din sa'yo. Kung paano nagsasalita ang Diyos sa kanya, yun din sa'yo, di ba? Kasi may mga puso na ganyan, kasi hindi pa nga sila tuluyang nababago. Sumalit, nagpaliwanag ang Diyos dyan, kaya tinanong yung authority, questioning authority. Hindi natin dapat kina-question ang authority na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang pinili, sa kanyang tinawag. That challenged his leadership by asking if the Lord spoke only through Moses or through them as well. Si Moses lamang ba ang kinakausap ni Yahweh? Hindi ba tayo man? Diba? Anong nararamdaman mo? Ano ang nararamdaman ninyo sa salitang ito ni Miriam? Di ba may kakaiba siya? So ito ang damdamin ng Krisyano sa ngayon. Pangatlo, divine hearing, narinig ng Diyos. The text notes that the Lord heard their complaints. Hindi kaila kay Yahweh ang usapan nila. So, naunawaan niyo po, the complaint and challenge, yun po siya ipinakikita. And then, pangalawa, God's response. Nung marinig ng Diyos yung usapan nila, sumagot po ang Diyos. Yun yung pangalawa sa verse 4 hanggang verse 8. Sige po, pakibasa yung verse 4 hanggang verse 8. Verse 4, walang ano-ano, sina Moises at Aaron at Miriam ay tinawag ni Yahweh. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Verse 5, si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pituan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hirangin propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinausap ko siya sa panaginip.
Verse 7, ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat siya lamang ang lubos kong mapagkakatiwalaan sa aking sambahayan. Verse 8, kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng Sa maliwanag. Sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? So, diba, sabi niya, kinausap ko siya ng maliwanag at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Ito po yun. Maraming church, sa totoo lang, na nasisira ang pastor. Sinisira ang pastor. Maraming mga kwento laban sa mga pastor. So, kung sa sanlibutan may kaparusahan, subalit kung itong pastor na to ay totoong lingkod ng Diyos, siya ang magpaparusa doon sa mga sumisira ng kredibilidad at karangalan ng isang pastor na pinili at tinawag ng Diyos. Kaya nga, nung marinig ng Diyos yung usapan ni Aaron at ni Miriam, ano pong sabi? Summons to the tent. Tinawag ng Diyos ang tatlo. Tinawag ng Diyos sina Miriam, si Moses. God called Moses, Aaron, and Miriam to the tent of meeting in a pillar of clouds. Ibang klase, no? Kaya pagka ang Diyos ay nandiyan sa isang lugar, mararamdaman mo yung presensya niya. Yes. Clouds sa gitna po, doon po sila. Bumaba po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Tinawag ni Yahweh sa tulda sina Moses, Aaron at Miriam at nabalutan ng ulap ang tulda habang sila ay kinakausap ng Diyos. Pangalawa, dedication of Moses. Parang ang sarap naman ng damdamin nito. Yes. Ang sarap po ng pakiramdam, no? Na mismo ang Diyos ang nag-explain para sa iyo. Kaya hindi ka man makapagsalita, hindi mo man masabi kung ano yung side mo. Pero ang Diyos mismo ang maghahayag para sa iyo sa pagtatanggol ka ng Diyos. God explained that why He speak to Moses, the other prophets through dream and vision. He speak to Moses face to face and clearly. Pinaliwanag ng Diyos. Diba, minsan ang tao mas marunong pa sila. Ang mga anak ng Diyos, minsan ang mga Kristyano mas marunong pa sila sa pastor nila. Sa lingkod ng Diyos na ginagamit sa kanila. Mas pinangungunahan pa nila. Pero ang sabi ng Diyos, nakita ito rito. Ang sabi ng Diyos, ang paliwanag ng Diyos, nagsasalita ako sa ibang propeta sa pamamagitan ng talinghaga at sa panaginip. Subalit, kakaiba ang pangungusap ko kay Moses sapagkat ako ay nagpapakita sa kanya ng harapan at nagsasalita ako sa kanya ng malinaw. Yung instruction ng Diyos ay malinaw. Kaya nga doon sa bundok ng Sinai, nung time na si Moses ay pinaakyat ng Diyos doon. Di ba, 40 days and 40 nights? Tapos nung bumaba siya, nagliliwanag yung kanyang mukha. Nagliliwanag po yung mukha na hindi kayang tingnan ng mga Israelita. Kaya ang ginawa po, tinakpan yung mukha ni Moses. So, masarap lang pakinggan na ang Diyos ang nagtatanggol, ang Diyos ang nagpapaliwanag para sa iyong side, para sa iyong kapakanan. Pinatunayan ng Diyos na kakaiba ang pagtawag
pa kay Moses kaysa sa ibang mga propeta. At ang pangatlo po, doon sa God's response, divine anger, banal na pagkagalit. God's anger burns against Aaron and Miriam for speaking against faithful servant. May parusa. So ano po yung parusa? Matinding sakit po ang parusa ng Diyos kay Miriam. Si Aaron hindi pinarusahan kasi tagapakinig lang si Aaron eh. Pero si Miriam talaga ang nagsasalita laban kay Moses. Kaya mabigat yung parusa. Kaya nung umalis ang ulap, namuti. Ang pagkakasabi ay kitong. So, buti na lang, hindi ko kitong ang dumadaloy sa mga Kristiyano. Di ba? Hindi ko kitong kaso mo nakikita sa buhay. Yes. Sa akin ang mga panahon, ang taong sumira sa aking pagkatao at kinwestiyon ng buhay ko, na dati siya, pinira siya eh, bakit siya naging dineros? Dapat palabasin, yung mga ganun. Wala na po siya, patay na po siya. Karamihan po, ano po ito, hindi po ako, karamihan ng sumira sa aking pagkatao at sa aking karangalan. Wala na po sila. Meron na mga ilan-ilan, pero hindi naging matagumpay ang buhay. Hanggang ngayon ay nagsasapong po sila. Diba? Kakalungkot po. Kaya huwag po natin hayaan na ang puso natin ay pasukan ng hindi magagandang kaispan. Sapagkat ang lingkod ng Diyos ay tapat, na tapat, ang lingkod ng Diyos na tapat. Sinasamahan ng Diyos siya at pinagtatanggol po yan. So pangatlo, punishment and healing. Ayan. Verse 9 to 16. Yung parusa, pagpapagaling. Pakibasa po yung verse 9 hanggang verse 16. Yung last verse po Verse yan. 9. Pagkasabi niyon, galit na umalis si Yahweh. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nabuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaan matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak nang wala ang kabiyak na katawan." Kaya si Moises ay dumaing kay Yahweh na pagalingin si Miriam. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y pahiyain ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw? Bayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampamento. Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampamento. Hindi lumakad ang bansang Israel hanggat hindi nakapapasok ng kampamento si Miriam. Mula sa Haserot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang na paran, tumigil sila. So, may punishment. Pero may kagalingan. Pinagaling siya, pero meron pong parusa. Sabi niya, parusa at pagpapagaling. Number 1, Miriam's affection. Ang paghihirap ni Miriam. When the cloud lifted, Miriam was struck with a skin disease, yung tinatawag na leprosy o ketong. Turning her skin as white as snow, napakaputi. Sabi nga dyan, yung bagong panganak na bata, na yung sanggol na batang panganak na parang nagmamantika siya na puting-puti siya. Doon siya parang ganun ang nangyari kay Miriam noong time na umalis na
ang ulap. Ibig sabihin, pag umalis ang ulap, umalis na rin po ang presensya ng Diyos doon, wala na rin po ang Diyos doon. Kaya ang nangyari kay Miriam, pinarusahan siya, timano. Nagkaroon po siya ng kitong. At, anong pangalawa? Aaron play. Ang pag-amin ni Aaron asked Moses not to hold the sin against them and begged for mercy. Nakiusap si Aaron kay Moses upang kahabagan at upang gumaling si Miriam. Tingnan po natin yung play. Ito po ang play na to. Nagulat ako kasi bakit itong play? Ginamit sa Biblia. Kaya itong play na to, yan ay para sa kaso. Halimbawa, na-demanda ka, nareklamo ka, kailangan maghain ka ng play o yung tinatawag na not guilty. Ay, iba po ang not guilty. Ang play po, ibig sabihin ng play, pag-amin mo sa iyong kasalanan. Pagka umamin ka, ang ibig sabihin nito ay pinabababa mo yung iyong sintensya. Kahit hindi mo ginawa, minsan, ang batas, nakakalungkot kung minsan. Kasi kahit hindi mo ginawa, kung maghahain ka ng halimbawa na demanda ka, maghahain ka ng not guilty, tuloy-tuloy yung kaso. Tuloy-tuloy yun. Pero kung magpi-play ka, ang mangyayari sa'yo, tapos na, tatapusin mo ang kaso. Halimbawa sa mga chismis. Meron po kasi ganyan eh. Mga chismis. Inaamin niya, tapos na ang timano. Sa iba't ibang kaso, sa lahat ng mga kaso, kapag ginamit mo ang play, ay tatapusin na yun. So, ibig sabihin, may parusa yan. Ganun pa man, wala nang hearing yan. Kasi tinundukan mo na. Yun yung salitang yan, ang ginamit ni Aaron kay Moses. At ang sabi, nagmakaawa siya. So, ibig sabihin, na-realize ni Aaron, naisip ni Aaron, na nagkamali siya. Nagkamali sila sa ginawa nilang pagsira o tawag dito, ano nila kay Moses, may word doon eh. Question ni Moses, ni Miriam, at ni Aaron sa leadership ni Moses. Ito hindi lang leadership eh. Kundi ang tinatanong nila, ang kino-question nila, yung pagtawag ng Diyos. Kasi hindi si Moses ang kino-question nila eh, kundi ang Diyos. Ang Diyos. Kasi hindi lang naman sa'yo, hindi lang naman sa Kanya dapat naungusap ang Diyos eh, dapat sa akin din. Eh ang tanong, ano ba ang damdamin mo para akinin mo na mangusap sa'yo ang Diyos? Diba? Kakaibang damdamin mo sa damdamin ni Moses eh. Kakaibang damdamin mo sa damdamin ko. Kakaiba ang damdamin ang bawat isa sa atin. At tayo ang nakakaalam kung anong relasyon meron tayo sa Diyos. Kaya kung nakikita natin na medyo malapit ang Diyos sa isang tao, huwag mong kukwestiyonin yun. Dahil ang Diyos ang kino-question mo pag nagkataon. Pero okay lang gawin ninyo yan kung halimbawa ang isang tumatayo sa harapan ninyo ay hindi naman talaga maganda yung kanyang kredibilidad at hindi nyo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Minsan kasi natural normal lang sa tao yung sirain yung kanyang kapwa. Kaya ginamit itong bagay na ito, itong salitang ito, at ang sabi, nagmakaawa si Moses, si Aaron. Nagmakaawa si Aaron kay Moses. Kaya anong sabi? Si Moses ay nanalangin, naghumingi ng tulong sa Diyos, nagmakaawa si Moses sa Diyos, umiyak siya para lamang pagalingin si
Kung meron pa po tayong mga dinaramdam, patuloy lamang po natin ilagay sa kamay ng Diyos. Ito ay ginamit sa korte. Ito ay pag-amin sa kasalanan upang bumaba ang sentensya. Ito ang dahilan kung bakit pinaliwanag ko ang batas ng paninirang puri. Si Moses nanalangin. Sabi niya, Moses cried out to God to heal Miriam. Nanalangin, umiyak si Moses sa Diyos para lamang pagalingin si Miriam. Si Moses ay nanalangin at umiyak sa Diyos upang pagalingin si Miriam. At pang-apat po, quarantine, pagbubukod o paghihiwalay. God granted healing but required Miriam to shut outside the camp for 7 days before turning. May parusa pa rin. Bagaman inamin mo ang pagkakamali, ang pagkakasala, subalit may parusa pa rin. At ano yung parusa na yun? Sa labas siya ng kampamento, hindi siya makakapasok sa loob. Pero yung ginawa ni Miriam, naapektuhan ang buong bansa. Nakuha natin, naapektuhan ang bansang Israel sapagkat at that time na si Miriam ay pinarurusahan, nasa labas ng kampamento, hindi po lumakad ang bansang Israel noong mga panahon na yun hanggat hindi nakakapasok sa loob ng kampamento si Miriam. Kaya ito po ang nakakalungkot. Ang isang iglesia, hindi po ito nakakausay kapag meron namumuhay sa kasalanan. Apektado po ang kabuhay. Unawaan po natin. Akala po natin pang-personal na buhay, pero sa atin ay apektado po tayong lahat. So ano ang dapat natin gawin? Tingnan po natin mabuti. Tingnan natin kung ano ang dapat natin i-apply sa ating mga buhay upang maiwasan ang bagay na ito at makapagpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa mundo ito. Mga pag-uugali ni Moses na dapat din makita sa ating mga buhay. Hindi natin ninanasa na kung ano yung pangungusap ng Diyos ay maging pangungusap sa iyo. Kundi may sikreto kasi si Moses, may pag-uugali siya kung bakit naging malapit ang Diyos sa kanya at bakit siya pinagtatanggol ng Diyos. Ano po yung pag-uugali ni Moses? Ang sabi doon sa verse 3, si Moses ay mapagpakumbaba sa lahat ng nilalang dito sa ibabaw ng lupa. Tanawa natin. Yun ang pagkasabi. Si Moses ay mapagpakumbaba sa lahat ng nandito sa ibabaw ng lupa. Ganon din si Noah. Ang sabi ng ni Noah, si Noah lamang ang matuwid sa ibabaw ng lupa noong mga panahon na ginunaw ng Diyos ang buong mundo. Si Moses ay mapagpakumbaba. Sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, sumisibol sa atin ang kayabangan. Wala pa po tayong ipinagyayabang, pero may kayabangan na po tayo sa buhay. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi natin nakakamtan yung ating mga hinihingi sa Diyos. Kung bakit hindi natin nakakamtan ang ating mga minimiti sa buhay. Pangalawa, mapagkakatiwalaan. Basahin niyo po ang verse 7. Kaya sabi nga, kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Kaya mahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano na tayo ay mapagkakatiwalaan. Pag sinabing mapagkakatiwalaan ka, hindi ka dapat nagsisi
pagsisinungaling. Hindi ka dapat nagtatago. Kasi yung pagsisinungaling mo, yung pagtatago mo sa katotohanan, ay ang Diyos ang nagbubulgan yan. Dahil wala po tayong may tatago sa harapan ng Diyos. Pangatlo, iwasang siraan ang tunay at tapat na lingkod ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, kung minsan ang isang pastor o ang isang leader ninyo ay nagkukulang yan at nagkakamali. Pero sa maliliit na bagay, halimbawa, hindi ka lamang napansin, magagalit ka na, sasama na ang loob mo, ay huwag pong ganon kasi ikaw ang magsasakripisyo. Hindi siya. Hindi naman niya alam eh. Diba? Kasi may mga ginagawa tayong hindi natin alam. Pero pagka mga ganon, hindi tayo napapansin at medyo umiba yung damdamin mo sa atin, personal na buhay. Pwede nyo naman akong kausapin. Pastora, nagtampo ako sa iyo. Diba, yung personal, tayo na naman. Bakit ano tinampo mo sa akin? Diba? Kasi mas maganda yung personal mo sasabihin kaysa sasabihin mo muna sa iba bago makarating sa kanya. Anong tawag mo? Chismis. Paninira. Tuwa nyo? Yun ang dapat natin iwasan. Hindi po pwede tayo mamuhay. Pasanay mamuhay sa ganito. Na may tampo ako kay ganito, may tampo ako kay sister ganito, sasabihin mo sa kanya. Okay lang kung sa akin mo sabihin. Kasi tayo lang nakakalamat ang Diyos upang maituloy ang bawat isa sa atin. Kasi pwede kong ipaliwanag sa kanya at sabihin ng maputo lang isyo. Pero kung ang sinasabi, okay lang sa atin ang magkakapatid. Pero kung sa atin ang sa mismong namumuno na sa inyo, gagawin ninyo yan, iwasan po. Huwag po natin gagawin sapagkat ang iglesia ang maaapektuhan. Hindi lamang kayo. Naunawaan po natin. Ito ay isang pagtuturo upang malaman natin yung hakbang na dapat natin gawin upang magpatuloy po tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito ng maayos. Kaya nyo naman, huwag nyo pong sabihin na kasi nahihiya ako, kaya sa iyo ko lang sinabi. Sabi ng isang Krisyano, nahihiya kasi ako, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, kaya sa iyo ko lang sinasabi kasi mapagkakatiwalaan kita. Pero sino chinichismis mo? Yung pastor mo. Tama ba? Hindi. Dahil naririnig kayo ng Diyos. Kung yung pastor na yon ay tapat sa Diyos, na naglilingkod sa Diyos, hindi mo dinirekta sa kanya, pwede mo naman siyang kausapin ng personal, maayos kayo mag-usap na dalawa, pinadaan mo pa sa isa, chismis po ang tawag doon. Unawaan natin, paninira po ang tawag doon. Tingnan po natin, dahil ito ay pagtutuwid sa ating mga buhay. Maging sa bawat isa sa atin. Maging open po tayo sa isa't isa. Kasi hindi natin alam na itong bagay na to na nahiya kasi ako magsabi kay pastor eh. Nahiya ako magsabi kay pastor eh. Kaya sa'yo ko na lang ikukwento. Which is mali. Wala tayong pinagkaiba kay Miriam at kay Aaron. Kaunawaan natin. Kaya ako po ay patuloy na nananalangin na lubusan na mabago ang ating buhay. Hindi man sa isang iglap, pero at least unti-unti. May mga pag-uugali tayo, totoo yan, na hindi natin maiwasan. Pero kailangan natin tanggapin katulad ng ginawa ni Aaron. Tinanggap ang pagkakamali na ginawa niya. Kaya si Miriam ay pinagaling ng Diyos. Dahil inamin ni Aaron kay Moses ang kanilang pagkakamali. At si Moses ay nanalangin. So paano kayo ipapanalangin? Halimbawa, hindi dito. Salamat nga sa Diyos kasi wala sa atin dito. Pero ito'y ang maging aware lang tayo. Ito'y maging papalala para sa atin ang mensahe nito. Iwasan na
ang ating mga damdamin, ang ating mga pag-uugali. Kung tayo naman ay napagsasabihan ng ating pastor na ganito, kung kayong dalawa lang naman, wala ka naman dapat kasama ng loob sa kanya. Wala kang dapat ipagtampo sa kanya sapagkat ito ay bahagi ng pagtutuwid ng Diyos sa iyo. Ganawa natin. At ang panghuli, so tatlong bagay po ang pag-uugali ni Moses kung bakit ang Diyos ay naging malapit sa kanya. Una, mapagpakumbaba. Pangalawa, mapagtitiwalaan. Pangatlo, iwasang siraan ang tunay at tapat na lingkod ng Diyos. Yan po yung dapat na i-apply natin sa ating mga buhay. At ang pangatlo, tingnan po natin ang panghuli. Ang pag-aasawa ni Moses sa babaeng taga-Cus ay hindi mali ayon sa moralidad at sa batas. So, see? Naunawaan natin. Pero, hinusgahan kaagad siya ni Aaron at ni Moses. Isus nangyari din naman sa buhay natin. Pero, ang Diyos ang nagtatanggol sa atin kasi ang Diyos ang nakakaalam ng laman ng ating mga puso. Pangalawa, ang reklamo ni Miriam at Aaron ay isang pagkukunwari upang mapagtakpan ang pagkainggit sa kapangyarihan ni Moses. Simple lang. Kaya mo sinisira ang iyong pastor. Kaya mo sinisira ang kapwa mo manggagawa. Kaya mo sinisira ang kapwa mo Kristiyano. Kaya mo sinisira ang kapatid mo sa buong kadugo mo, sa pamilya mo, dahil may inggit ka sa kanya. Dahil kung wala, hindi mo gagawin yun para sa kanya. Pero sino ang maaapektuhan? Kaya iwasan po ang ganito. Kung may kapangyarihan ng Diyos sa isang tao sa lingkod niya, magpasalamat ka. Dapat ka pa nga mas maging malapit pa. Bakit? Kasi maaari ka niyang ipanalangin. At ang panalangin niya ay makapangyarihan. Yan ay makakatulong sa iyo. Naunawaan po natin. Pagkaingit lang sa kapangyarihan. Pangatlo, ang kapakumbabaan ni Moses ay bunga ng pagtitiwala niya sa Diyos bilang Panginoon. So, ang pagpapakumbaba ay sisibol sa puso ng isang tao kung meron tayong totoo at tapat na pagtitiwala. Pang-apat, pang-sumunod, si Moses ay walang anumang bahid ng pagiging makasarili at ng masamang ambisyon. Kasi yung masamang ambisyon kung minsan ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng isang tao. Dahil sa kanyang ambisyon, gusto mo makarating ka doon, gusto mo makuha yun, gusto mo maapakan mo yung naapakan niya, dahil naging matagumpay siya, naging malapit siya sa Diyos, gusto mo ikaw rin. Bakit siya? Kaya mo naman gawin sa akin yan, Panginoon. Lingkod mo rin naman ako. Ayun yung katwiran ni Miriam. Pero siya nang dapat natin iwasan. Hayaan natin na yung ating sarili ay patuloy na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag natin questionin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang tao. Walang anumang bahid ng ambisyon. Basta't si Moses ay totoo lang ng lingkod. At ang panghuli, sa tuwing siya ay hinahabon at pinagbabantaan, umaasa siya sa Diyos at nagtitiwala para sa tulong at pagtatanggol. Amen po ba? Amen po? Amen. Parang hindi kumbinsido. Amen. Sa tuwing siya ay nahamon at pinagbabantaan, umaasa siya sa Diyos at nagtitiwala para sa tulong at pagtatanggol. Sino ang gusto natin magtanggol para sa atin? Yung batas ba? Hindi na natin maasahan ngayon. Wala na. Kasi sabi nga nila, bendalo daw eh. Ito ba? No? Bendalo. You have to bendalo. Katamahan. Diba? Yung mga word na ganun. Kasi kung titignan natin, sino ang aasahan natin na magtatanggol para sa atin? Sa mga taong masyado nilang inaapi at inaagrabyado. Ang katotohanan ay pilit na pinagtatakpan. Walang iba ang magtatanggol
tatanggol sa atin kundi ang Diyos. Batik nga yun, si Miriam, kapatid ni Moses, si Aaron, kapatid ni Moses, pero pag Beltabot, narinig ng Diyos yung kanilang ginawa, agad po na pinarusahan ng Diyos si Miriam. Kaya naghahain po si Aaron kay Moses ng pag-amin ng pagkakasala, kaya po sila ay napatawad ng Diyos. Pinatawad ni Moses, pinatawad ng Diyos, ipinanalangin ni Moses. Kaya ang sabi nga ng Bible, ang panalangin ng isang taong matuwid ay malakas. Malakas po. Tayo lahat ay tumayo at tayo po ay mag-communion. Bago po tayo mag-communion, muli awit po muna tayo. Awit po na tayo muli. Tapos ito. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin sinasamba, Ama. Wala kang katulad. Mabuti ka kailanman, magpakailanman, o God, ang kabutihan mo ay hindi kayang pantayan. Napakabuti mo, Diyos. Wala kang katulad, Ama. Sige po, awitin po natin ito. tulungan mo kami upang mabago po ang aming mga buhay. Ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan ay baguhin mo po, O Diyos. At palakarin mo kami ayon sa iyong katuwiran. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban. Palakarin
mo kami na isang Kristiyano, isang lingkod mo, isang mananampalataya na binago mo ng tuluyan ang aming mga katwiran, ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang magpatuloy kami sa paglalakbay sa mundong ito nang itinataas lagi ang dakila mong pangalan. Paparangalan ka sa buhay ng bawat isa. At sa aming pagkukomilyon sa oras na ito, samahan mo kami at maging mapaghimala ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, God. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magkukomilyon.